Lahat tayo ay may karapatan na pumoprotekta at nagbibigay laya sa atin. Upang maipagtanggol ang mga karapatang ito, binuo ang 1993 Paris Principles upang maitaguyod ang mga National Human Rights Institutions o NHRIs. Ang mga NHRIs ay mga tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng ating mga karapatan. Sa Pilipinas, ang Commission on Human Rights o CHR ang nagsisilbing NHRI ng bansa. Isa lamang ang Pilipinas sa 127 na bansang may kani-kaniyang NHRIs. May 6 na criteria na dapat masunod ang isang NHRI. Una, dapat na may otonomiya ang isang NHRI mula sa gobyerno upang hindi maimpluwensyahan ng pamahalaan o ng pribadong sektor ang kanilang mga gampanin at layunin. Ikalawa, nakasaad dapat sa konstitusyon ang kalayaan ng isang NHRI. Ito ang magbibigay laya sa isang NHRI upang makagawa ng sarili nitong mga programa at polisiya, gayon din ang pagsasagawa ng investigasyong sa tingin nila ay nararapat gawin. Ikatlo, isang malawak na mandatong nakabatay sa Universal Human Rights Standards. Ibig sabihin, hindi ito dapat nalilimitahan ng mga batas ng isang bansa. Sa halip, ito ay dapat ginagabayan ng mga karapatang pantao na kinikilala sa buong mundo. Ikaapat, sapat na kapasidad para mag-imbestiga. Isa ito sa mga pangunahing tungkulin ng NHRIs. Kaya kung wala silang sapat na kakayahan upang mag-imbestiga, maaaring hindi mabigyang pansin ang mga paglabag sa mga karapatang pantao sa kanilang bansa. Ikalima, sapat na human at financial resources. Kung wala ang mga ito, matitigil ang kanilang operasyon at hindi matutupad ng isang NHRI ang kanilang mga tungkulin. At ika-6, ang pagpapairal ng pluralismo. Ito ang susi upang mabigyang boses ang lahat ng mga sektor ng isang lipunan, lalo na't ang mga karapatang pantao ay isyu ng bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan. Isang indikasyon na matibay ang pagkakataguyod ng mga karapatang pantao sa isang bansa kung malakas ang NHRI nito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Paris Principles, magagawang mabuti ng mga NHRIs ang kanilang mga tungkulin at may tataguyod ang karapatan ng bawat isa.